Hi everyone, this is Daisy and welcome to my channel. Please do not forget to like, share, and subscribe. For today's video, ipapakita ko sa inyo or i-update ko kayo dun sa mga token sizes na Echeveria na pinat natin before. So, nabili ko to kay Saks Shopline by Lynn. So, visit her FB page. Pwede kayo mag-inquire sa kanya. So, after patting them, I let them stay in the garage area, a bright shaded area, for 7 days. Then after that, inilagay ko kagad sila dito sa veranda area. Isa rain or shine area. So, morning and afternoon sun. And pag umulan, mauulanan talaga sila. So, let's start. So, eto yung first spot. So, eto yung second Echeveria. So, nakita nyo, lumabas kagad yung variegation niya. So, bali, nung nilagay ko siya dito sa veranda area, yung first day nila is maaraw. So, I was so lucky. The second day, umulan ng konti. Yung third day niya is raining so hard. Yung fourth day, nung umaga is maaraw. Then, nung hapon, umulan. And ngayon, ika-fifth day nila is a rainy day the whole day, and today the 6th day na nag-video ako, it's a rainy day. So tumigil lang yung ulan, kaya nakalabas ako dito sa veranda area to take a quick video nung mga Echeverias para mai-update ko sa inyo. So nakikita nyo sa video may mga tubig pa yung rosette, so hindi muna ako magtatanggal kasi uulan pa naman, so para hindi ako mabago. Tapos mamaya magtatanggal ulit ako. So, baka bukas na ako ng umaga magtanggal ulit. So, right now, it's already 10 a.m. in the morning. Pero hindi ganun kasikat yung araw kasi umuulan nga sa amin ngayon. So, 5-layer rack. It's a steel rack. Matagal na to sa akin. I think or 3 years. Tapos, pinaint ko ulit tong rack na to last year. Kasi syempre pag nasa outdoor siya, nagkakalawang talaga kahit anong ganda ng rack mo. Kahit nga stainless, di ba, nagkakaano sila. So, ganyan na yung itsura nila. Napansin ko lang na hindi naman sila ganun nahirapan mag-adjust sa rain or shine area. In fact, yung kanilang rosette is mas naging compact. At kung nakikita nyo, kahit na nauulanan sila dito sa rain or shine area na pwesto, marami pa ring dried leaves sa ilalim kasi hindi pa ako nakapagtanggal, and besides doon, umiinom pa rin sila sa leaves nila. So, meaning, hindi pa enough yung nakukuha nilang water para tumigil sila sa pag-drink doon sa mga lower leaves nila. So, nung in-introduce ko sila dito sa rain or shine area, may roots na sila. Syempre, hindi ko naman sila ilalagay after 7 days sa rain or shine area kung wala silang roots. Syempre, chinek ko muna. So, dito may nahalo na din na yung Echeveria cream tea na lumiit na dating malaki kasi di ba nagmash yun. So, tinanggal ko kasi lumiit siya. Hindi siya pwedeng magstay dun sa pot na malaki, na gano'n na lang siya kaliit. So, I have to transfer yung succulent na Echeveria cream tea sa maliit na pot. So, sinama ko lang siya dito. So, as you can see, yung back part nung rack o dun sa may inner part, yung mga Echeveria dun, hindi masyadong nabasa. Kasi siguro, hindi papunta dun yung direction ng rain or nung hangin. Kaya hindi, yung sa likod na part, hindi masyadong nabasa. Pero yung sa front side, super wet sila. And nakikita ko naman na nakaka-adjust yung mga Echeveria. So, I have nothing to worry about. So, nakita nyo, may 3 yata o 2 akong Hercules dito na kasama dun sa binili ko kay Saks Shopline by Lynn. Hi, Ma'am Lynn! So, I strongly recommend this seller. Napaka-healthy ng mga plants niya. Try nyo din bumili sa kanya. Hindi ako mapapahiyang i-recommend sa inyo si seller. So, ayan. So, nagagandahan ako sa kanila kasi habang maliit pa sila or token sizes, yung struggle ko na ma-perfect yung farina is hindi ganun kalaki yung stress na makukuha ko kasi maliit pa lang sila. So, pwede ko na kagad simulan na i-protect yung farina nila. Unlike doon sa pagmalaki, tapos nasa inner rosette pa yung pinakamaliit sa farina. Ang hirap, ang tagal nang iintay mo, parang nakakainip. Pero pagka smaller,
at least konti na lang iintayin mong paglaki nila kasi mabilis naman silang lumaki lalo na pag nauulanan sila. So, it is also a proof na 'di ba nung in-unbox ko to or pinat ko yung Echeveria or token sizes na to na mga succulents, sinabi ko na mas gusto ko silang token sizes kaysa sa mga big sizes is because mas madali silang pa-stablein. Eto na nga yung proof na yon na sinasabi ko sa inyo. So, after i-unbox, 1 day rest, then after 24 hours, I pat them agad. I let them stay for 7 days in the bright shaded area kung saan hindi sila mababasa ng ulan. Then I check it with roots. Then after, sinaba ko kagad sila dito sa rain or shine area and they are surviving. Where in fact, makikita nyo na very compact. And I think they are stable already kasi hindi naman nila makakayanan yung 3 days na sunod-sunod na pag-ulan kung hindi nila kaya dito sa rain or shine area. Malamang machine na sila kung hindi sila nag-root ng mabuti. So, isa pa na mas naging compact at lumalabas na yung stress color nila. So, they look more happier here kesa sa bright shaded area. Isa pa talaga yung napapansin ko magkaiba ang itsura ng plants ko na nasa garage compared dito sa nasa rain or shine sa veranda. Mas magandang tingnan at mas buhay na buhay yung color, yung petals, matigas. Basta mas tingin ko mas gusto ng mga succulent ko nasa rain or shine area sila kaysa nasa garage. Kasi sa garage madalas nag-i-tellulate or nagiging leggy sila. Hindi maganda yung pagka-compact nila. So, depende talaga sa location kung saan mo ilalagay. Kailangan talaga ng enough sunlight. So, kasi kahit umuulan, tapos tumigil ang ulan, syempre hindi naman ibig sabihin pag umuulan, wala lang araw, diba? Nakakakuha pa rin sila ng sunlight. Although, filtered kasi nako-cover sila ng dark clouds. So, eto ngang steel rock na to is 5 layers. So, ano ba yung nasa pinaka-topmost part? So, meron ako ditong cut arrangement. So, hindi ko pa pala naaayos ito. So, ayusin ko din yan. Tapos, meron ako ditong 2-layered basket. So, itong topmost part ng aking rock ay hindi nababasa ng ulan. So, kung gusto ko silang diligan, so, pera na lang siguro kung masyadong malakas yung hangin na may kasamang ulan, nababasa sila. Pero as you can see, very, very stress yung color nila. So, kasi hindi sila nababasa. So, minsan, pag may time ako, nadidiligan ko sila pag naaalala ko. Kasi hindi ko nga sila masyadong napapansin kasi mataas. So, sa veranda area, nandito rin yung mga small white pot na arrangement na ginawa ko or inayos ko before. Kung napanood niyo yung previous video ko, matatandaan nyo, meron din akong 2 clay pots dito. So, let's take a closer look on each pot. So, kung mapapansin nyo, may space. So, sasabihin ko sa inyo mamaya bakit may space. So, ito yung ating Graptopetalum Ellen. Before, nung pinakita ko yung unang-una or finlex ko to sa isang video ko, hindi siya pa ganito ka-lash. So, ngayon, medyo lash na siya. And, hindi siya nababasa kasi may roof kasi dito na medyo mababa. So, may roof siya, nababasa lang siya pag malakas ang ulan na may kasamang hangin. Pero yung katabi niyang pot is so super wet. And, may purple na light na medyo stress in color. At ang gaganda ng mga color na nakatanim dito. The next one is napakaganda ng pagka-compact ng rosette. These are all small arrangement. Meron din tayo ditong tiger aloe na ang ganda rin. Buhay na buhay sila. Yung next spot, ito na may mga Graptopetalum mendocine and may Sedum Adolphi. Kung nakita niyo yung
Purple Delight to, nag-stem rot na yun ito, pero hinayaan ko lang, so nagka-baby pa siya. So, minsan ganun yung ginagawa ko, hinayaan ko lang mag-stem rot, kasi eventually, pag nakasurvive naman yan, magbibigay naman yun ng babies. So, ayan. Meron din ako ditong haworthia. So, itong haworthia nito, ang tibay niya, kasi afternoon sun yung nakukuha niya dito. Kahit itong jade plant. So, ayan. Against the light sila afternoon sun, pero hindi sila sumusunod sa afternoon sun. Hindi ko alam kung bakit. Dito pa rin sila nakaarap sa morning sun. So, may Hercules ako dun sa may bandang likod ng pot. So, yung mga next na makikita nyo pala dun sa afternoon mga arrangement dapat is yung mga cacti or cactus ko. Pero nakayuko sila. Hindi ko nga alam kung bakit eh. Ngayon problema ko. Ayaw nila mag-straight. Hindi ko alam. Siguro gagamitin ko na lang sila sa arrangement kasi hindi na sila magandang tignan. So, bakit may space yung pot? It's because I'm giving away para sa cat. Kasi wala naman akong alagang cat. Pero yung mga may alagang cat dito na kapitbahay namin, laging nandito sa amin ng cat at pinaglalaroan ng aking mga plants. So, dadaan siya doon, nabasag na yung pot na nakalagay doon. So, wala naman akong magawa. Hindi ko naman mahuli yung cat. So, I have no choice but to give them space na lang at dito sila naghahabulan kaysa naman mabasag lahat yung pots kung tatakpan ko. So, meron din akong clay pot ng Graptopetalum mendozae and Graptopetalum nirinae. So, mostly lahat ng succulents ko na nandito sa veranda area is na-flex ko na lahat sa inyo. So, kahit umuulan, pag tila ng ulan, lumabas ako para mag-take ng video in order to share with you kung ano yung meron pa dito sa veranda area. So, that's all for today's video, guys. I hope you like my sharing for today. Thank you for watching. Please do not forget to subscribe and share my video to your family, friends, and relatives. Bye for now. See you on my next video. Bye. God bless us all. Bye.